Sa nakaraang episode, sa isang flashback ang ipinakita, ang oras nang siya ay isinilid sa jar. Umiiyak pa rin siya habang isinasara ito ni Muyonggek. Pakiusap niya, hindi ko hinihinging lubusang kalayaan, basta huwag mo lang akong ikulong dito, Muyonggek. Sa seryosong mukha ni Muyonggek, may biglaang pagsambit, patawad, Changgak, ang puting ahas. Malamang hindi mo na ito maririnig ngayon pero, naging malaking tulong ka sa akin. Pinagsisisihan kong hindi ko naipakita ang tunay kong damdamin sa'yo. Habang nagpapatuloy ang eksena, ipinakita na ang mga elite soldier ng Tang ay naghahanda na para sa isang matinding labanan. Sinabi mo Yonggek kay Snakey, ngunit ang mga katulad mong nakarating na sa tunay na antas ng kalungkutan, ay hindi kailanman palalampasan ng bangses ng Black Tars. Maya-maya, hinarap ng mga kawal ng Tang ang isang figurang tila pinakadakilang pinuno ng Heavenly Demonic Cult, isang nilalang na tinuturing nilang Diyos. Ang bangses, gamit ang makapangyarihang sorcery, ay tila siyang nakalaban noon ni Muyonggek. Naghihintay siya at sumigaw, Muyonggek, nasaan ka? Habang isinasara pa rin ni Muyonggek ang jar ni Snakey, may huling pag-asa siyang ipinahayag. Aniya, kung may makahanap sa iyo mula sa susunod na henerasyon, sana'y makamit mo na ang tunay na kalayaan. Idinagdag pa niya, aalagaan ko ang mga haadlang sa iyong paglaya. Sa huling pagkakataon, lumitaw si Muyonggek sa eksena. Tumingin siya sa jar at sinabi, salamat sa lahat, kaibigan ko. At sa kanyang ngiti, malinaw ang damdamin, ito na ang huling beses na makikita niya ang kaibigang si Snakey. Habang nakatingala sa langit si Yunming, napansin niyang tila lumiit na ang mga pulang ulap. Sinabi niyang, mukhang maayos mong hinahawakan ang sitwasyon, Snakey, habang pinagmamasdan kung paanong nilamon ni Snakey ang pulang langit, isang epekto ng mahika ng demonic cult leader. Napangiti si Yunming, tila ba isang amang proud sa kanyang anak. Ani niya, baka oras na para itigil na ang pagtrato kay Snakey na parang isang bateryang puno ng lasong enerhiya. Pagkatapos ay hinarap niya ang demonic cult leader at sinabi, sa buong determinasyon, na panahon na rin sigurong tapusin ang laban sa kanilang panig. Sa kabilang banda, kitang-kita ang takot sa mukha ng demonic cult leader. Nakiusap ito kay Yunming na maghintay muna. Aniya, pagsisihan ni Yunming ang magiging desisyon kapag pinatay siya sa mga sandaling iyon. Pero napakunot ang noo ni Yunming at tinanong kung mayroon pa ba itong itinatago. Sa desperadong tinig, iginiit ng pinuno na mayroon pa nga, ang disyerto ng Xinjiang. Ipinunto niyang nagmula si Yunming sa tore ng selyadong kalamidad ng demonyo, at sa mismong gitna ng disyerto ay naroon ang isang sinaunang mahika na siyang nagkukulong sa mga multo at demonyo. Ipinaliwanag ng pinuno na ang Reverse Flow Dragon Seal, ay maaaring buwagin anumang oras, isang hakbang na magpapalaya sa lahat ng nilalang na nakakulong doon at magdudulot ng kaguluhan hindi lamang sa Xinjiang, kundi sa buong gitnang kapatagan. Umiti ang demonic cult leader, alam niyang may alas pa siyang natitira. Sinabi niyang ang magiging desisyon ni Yunming ang magdudulot ng pagdurusa sa buong mundo. Tinangkapan niyang umapela sa moralidad ni Yunming, sa pamamagitan ng pagsasabing kung tunay kang nasa landas ng katwiran. Ngunit hindi niya natapos ang sasabihin, pinutol siya ni Yunming. Bigla nitong sinabi, sige, pakawalan mo na. Nagulat ang demonic cult leader at nagtanong kung ano ang ibig sabihin yon. Ngunit may halong panunuya ang mukha ni Yunming habang paulit-ulit na sinabing, buwagin mo na. Mula sa kanyang mga mata ay nagliyab ang isang malaapoy na aura, kasabay ng seryosong titig na tila isang hamon. Hinamon niya ang pinuno, kung kaya mo talaga. Nabahala ang demonic cult leader. Nalito siya kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ni Yunming. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ngumisi siya at inakalang nagbabluff lamang ito. Itinaas niya ang dalawang daliri at idineklara, kung yan ang gusto mo, bubuwagan ko na ngayon. Ngunit bigla siyang natigilan. Naramdaman niyang may kakaiba. Hindi niya maramdaman ang enerhiya ng Reverse Flow Dragon Seal. Napahinto siya, hindi makapaniwala. Nagsalita si Yunming, yan na ba ang lahat ng plano mo? Tanong niya. Hindi mo ba talaga naiintindihan? Si Snakey ay muling isinilang bilang itim na ahas, dahil mismo sa selyong yan. Ipinagpatuloy niya, sa malamig na tinig, na nilamon ni Snakey ang bawat multo at demonyo sa loob ng selyo.
Sa narinig, napuno ng galit ang demonic cult leader. Lahat sila. Nilamon ng hayop na yan ang lahat ng nilalang na pinaghirapan kong tipunin. Matigas ang sagot ni Yunming, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin ngayon? Hindi pa man nakakasagot ang demonic cult leader ay bigla siyang inatake ni Yunming. Wala nang sapat na lakas ang pinuno upang makipaglaban pa. Tinanggap niya ang mabigat na hampas, isang malupit na pag-atake na hindi niya nakayang salagin. Habang gulat na gulat ang pinuno, sinabi ni Yunming, kung ang isang bagay ay banta sa mundo, anuman ito, wawasakin ko. Sa seryosong ekspresyon, pinaslang ni Yunming ang demonic cult leader, at gusto na niyang tapusin ang lahat sa pagkakataong iyon. Habang dahan-daang napapapikit ang pinuno, at papalapit sa kamatayan, tinignan niya si Yunming. Sinabi niyang kahit ibinigay ko na ang lahat, talo pa rin ako. Mamatay bago pa man maisakatuparan ang paghahari ng mga demonyo sa mundo, nakakagalit. Ngayon, nakahandusay na siya sa lupa, may malalim na sugat sa dibdib at halos wala ng buhay. Sa kanyang huling hininga, binigkas niya, Ninuno, bakit hindi mo winasak ang angkan ng tang? Bakit? Nang tuluyan ng masira ang anyo ng pinuno ng demonyong sekta, tiningnan ito ni Yunming. Sinuri niya ang paligid at sa wakas ay nakumpirma, tapos na ang laban. Habang nakatitig pa rin sa bangkay ng kalaban, inisip ni Yunming na wala ng buhay ang pinuno ng sekta, ngunit alam niyang hindi pa ito ang oras para magpahinga. Sa sarili niyang pag-iisip ay sinabi niyang, ang haba at nakakapagod na labanan. Dagdag pa niya, bukod pa sa Heavenly Demon Divine Cult, nagpapatuloy pa rin ang digmaan laban sa Demonic Vast Heaven. Muli siyang tumangala sa langit at napansin na halos wala ng ulap. Sa mapanuksong ekspresyon, nagtanong siya kung ano na naman ang ginagawa ni Snakey. Itinaas niya ang kanyang kamay upang tawagin ito. Inisang kanyang tono nang sabihin niyang, grabe, si Snakey talaga, kailanman hindi dumadating sa tamang oras. Biglang bumagsak mula sa itaas si Snakey, halatang nagulat habang parang hinihila pabalik. Agad siyang sinunggaban ni Yunming sa leeg at sinabing, kung tapos ka na sa trabaho mo, bumalik ka agad. Saan ka na naman tumatambay? Ngunit napatingin si Yunming kay Snakey nang may kakaibang ekspresyon. Habang nagpapaliwanag si Snakey, sinabi nitong, aalis na rin naman talaga ako. Kailangan mo pa ba akong piliting bumalik? Patuloy pa rin ang kakaibang titig ni Yunming kaya napansin iyon ni Snakey. Nag-alala ito at nagtanong, anong meron sa'yo, ha? Bakit ganyan ka tumingin? Nag-aalalang tanong pa ni Snakey, may mali ba? Ngunit biglang nagbago ang anyo ni Snakey, mula sa dating itsura ay naging isang maliit na dragon. Napatitig si Yunming, litong-lito sa bagong anyo ng kanyang kasama. Sa sumunod na tagpo, nagsimulang magpaliwanag si Snakey. Ani niya, noong panahong iyon, ginamit ko ang lahat ng espiritual na kapangyarihan ng mga multo at demonyo upang paliitin ang sakop ng ulap. Dagdag niya, hindi na raw niya inisip kung ano ang mangyayari sa kanya pagkatapos noon. Isinalaysay pa ni Snakey na habang iniisip niyang mawawala na siya sa mundo, bigla niyang naramdaman ang isang bagong uri ng espiritual na enerhiya na nabubuo. Nagulat si Yunming sa narinig. Sinabi niyang, ibig sabihin, hindi ka na isang nilalang ng multo at demonyo, isa ka ng dragon, isang banal na nilalang. Sa kanyang bagong anyo na mas cool at makapangyarihan, tumango si Snakey at sinabing, oo, hindi ko rin inaasahan na ang pagkalas ko sa mga tanikala ko ang magdadala sa akin dito. Naguguluhan pa rin si Yunming at sinabing, di ba't sinasabi nila na ang mga dragon ay ipinapanganak mula sa enerhiya ng langit at lupa? Ibig bang sabihin, isa kang batang dragon? Tumugon si Snakey, hindi ko rin sigurado. May halong pag-aalinlangan, sinabi niyang, sa totoo lang, ngayon lang ako nakakita ng isang dating multo at demonyo na naging dragon. Baka ang pagiging multo at demonyo ko noon, ay bahagi lang ng tinatawag nilang yung dragon face. Muling nagtanong si Yunming, ibig bang sabihin niyan ay nagbago rin ang mga kakayahan mo? Hindi ka na ba makakagamit ng lason? Mayabang na sagot ni Snakey, pwede pa rin naman. Pwede kong subukan ang ilang bagong bagay, pero kaya ko pa rin gumamit ng lason. Ngunit bigla siyang naging seryoso at nag-alalang sinabi,
Gayunpaman, ang antas ng espiritual kong lakas bilang dragon ay parang sa isang bagong silang pa lamang, kaya hindi ko sigurado kung gaano ako kahalaga sa laban. Ngunit mariing sinabi ni Yunming na huwag itong mag-alala. Ipinaalala niyang malaking tulong si Snakey at hindi nito kailangang panghinaan ng loob. Napangiti si Snakey at sinabing, sa totoo lang, gusto ko ring magpasalamat. Dahil sa iyo, naging spirit companion kita. At sa napakaikling panahon, nakamit ko ang bagong antas ng espiritual na lakas. Napabuntong hininga si Yunming at sa loob-loob niya'y nagpapasalamat din siya sa pagkakaroon ng kasama tulad ni Snakey. Maya-maya, sabay na silang naglakad palayo mula sa lugar ng labanan. Sabi ni Yunming, mukhang nakuha na natin ang lahat ng pwedeng makuha. Tara na, umuwi na tayo. Ngunit alam nilang pareho, ang totoong digmaan laban sa landas ng kadiliman ay saka pa lamang nagsisimula. Bago pa sila tuluyang makaalis sa lugar, biglang may kakaibang enerhiyang naramdaman si Yunming sa kanyang likuran. Tumingon siya at nakita ang isang lalaking tila walang silbi, si Tang Munchan, na nilalamon ang katawan ng leader ng demonic cult. Napatanong si Yunming sa sarili kung sino ang lalaking ito at kung gaano nakatagal itong nakatayo roon. Hindi niya inaasahan na makikita niya roon ang taong kilala nila noon bilang walang silbing miyembro ng pamilya, si Tang Munchan, na ngayon ay tila kinakatawan na ang pamilyang Poison Demon. Habang hirap pa ring huminga ang leader ng demonic cult, nagawa pa nitong sambitin, ikaw ba, ang maliit na Poison Demon? Nagulat ito at nagtanong kung ano ang ginagawa ni Munchan roon. Ngunit hindi na ito sinagot ni Munchan. Sa halip, walang pag-aatubili niyang pinaghahampas ng brutal ang ulo ng leader ng demonic cult hanggang sa ito'y tuluyang malagutan ng buhay. Habang dumadaloy ang dugo sa sahig, sinabi ni Munchan, ganyan ang inaasahan ko mula sa dugo ng isang may spiritual rank. May ngiti sa kanyang labi habang idinagdag na ramdam niyang tumataas ang kanyang antas sa pamamagitan lamang ng pag-inom sa dugo ng leader ng demonic cult. Nilainggan niya ang bangkay at ibinulong na dapat daw niya itong pasalamatan. Pagkatapos nito, nilapitan niya si Yunming at sinabi, matagal na rin, hindi ba? Tang Yunming. Naguluhan si Yunming at nagtaka kung sino ang kaharap niya. Patuloy nang umiti si Munchan at sinabing hindi raw niya inasahang magkikita sila roon sa Xinjiang. Habang nananatiling lito si Yunming, tila may naalala ito at mahinang sambit, ang tinig na yon, imposible, Tang Munchan. Masaya si Munchan at sinabing natuwa siyang nakilala pa rin siya ni Yunming. Hindi raw niya inasahan na maaalala pa siya ng tulad ni Yunming, lalo't isa siyang hamak noon. Naiisip ni Yunming ang sinabi ng leader ng demonic cult, tinawag si Munchan na, maliit na Poison Demon. Napagtanto niyang ito nga ang taong sum-ira sa mga hanay ng Guangdong at Kunlun. Bigla siyang nagtanong, ikaw ba ang pumatay sa mga mandirigmang ipinadala ng main clan para tulungan ang Kunlun? Matapat na sagot ni Munchan, ang lolo ko ang pumatay sa kanila, pero sabihin na lang nating ako na ang may gawa. Idinagdag niyang walang ni isang nabuhay sa mga tumangging sumuko sa demonic cult noong araw na iyon. Kasabay ng malamig ng ngiti, sinambit ni Munchan na masarap daw sa pakiramdam na ang pagkasira ng pamilya Tang ay tila isang gantimpala para sa kanya. Pero hindi pa raw sapat yun. Bago pa siya makapagsalita muli, bigla siyang inatake ni Yunming at hinati sa dalawa ang katawan niya gamit ang espada. Galit na galit si Yunming at sinabing ang pagpapadala kay Munchan sa Kunlun ay ang huling awa ng kanilang ina, na siyang pinuno ng pamilya. Isang pagkakataon iyon para muling makapaghugos ng dangal sa ilalim ng pangalan ng Tang. Ngunit napuno rin ng inis si Munchan sa pagbanggit sa pangalang iyon. Ano bang silbi niyan sa akin? Sambit niya habang unti-unting nagre-regenerate ang kanyang katawan. Nang halos buo na siya muli, sinabi niyang matapos siyang ibagsak at mawalan ng dangal, wala na siyang pakialam sa ganoong bagay. Initian pa niya si Yunming at sinabing, ang dangal ng pamilya. Sayo na lang yan. Habang pinagmamasdan ang kakaibang kakayahan ni Munchan, natanong ni Yunming sa sarili kung tao pa ba ito. Pamuna rin si Snakey at sinabing may kakaibang pagbabago sa katawan ni Munchan, hindi na ito basta sorcery lamang. Nararamdaman daw niya ang isang uri ng banal na enerhiya sa dugo nito, isang bagay na higit pa sa ordinaryong lakas ng loob. May bakas ng spiritual level na mas mataas pa sa akin, at ako'y isang dragon,
Dagdag pa ni Snakey, habang patuloy ang pagdududa sa kung ano nga ba talaga ang nangyari kay Moonchan. Sa kabilang banda, ngumiti lang si Moonchan at sinabing matagal na niyang inaasam na makita muli si Yunming. Bigla siyang naglaho sa kinatatayuan, at sa isang iglap, nasa harap na siya ni Yunming. Galit niyang sigaw, kinuha mo ang lahat ng nararapat ay sa akin. At idinagdag pa, matagal kong hinintay ang araw na mapapatay kita. Ngunit nanatiling kalmado si Yunming, hindi man lang gumalaw o nagtangkang sumalag. Nagulat si Moonchan nang mapagtanto niyang nasa likod na pala niya si Yunming. Hindi ko man lang nakita, mahina niyang nasambit. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, pinay-piraso na siya ng sunod-sunod na mga hiwa mula sa espada ni Yunming. Sumabog ang katawan ni Moonchan matapos siyang paulit-ulit na tagpasin ng malalakas at malalalim na hiwa. Nagkalat ang kanyang mga laman at bahagi ng katawan sa paligid. Tahimik ngunit may matinding galit ang tingin ni Yunming habang malamig na sinabi, hindi man lang sulit pakinggan, kung gusto mo talaga akong patayin, sana nagpakita ka ng mas malakas. Sa gitna ng eksena, kalahati na lamang ng katawan ni Moonchan ang natitira. Ngunit bigla na lamang gumalaw ang maliliit na piraso ng kanyang katawan at nagsimulang mag-regenerate. Muling narinig ang kanyang tinig. Alam ko na, syempre. Kahit naabot ko na ang peak demon level, hindi pa rin ito sapat, sambit ni Moonchan habang unti-unting nabubuo muli. Nagulat si Yunming at napalingon sa likuran, hindi makapaniwala na naririnig pa rin ang tinig ni Moonchan. Sa takot at pagtataka, tinanong niya, ano ka na ba ngayon? Isa ka na bang halimaw? Tumambad sa kanya ang katawan ni Moonchan na ngayon ay ganap ng buo muli, parang walang nangyaring sugat. Umiti si Moonchan nang may kay-abangan at sinabing, halimaw. Parang may halong emosyon ang pagkakabigkas mo niyan. Habang nakatitig kay Yunming, nagbiro pa ito, habang nandyan ka na rin lang, bigyan mo na rin ako ng cool na palayaw, bakit hindi? Nagpatuloy siya, may bansag ka na rin naman na kumakalat sa buong Xinjiang, hindi ba? Ano na nga yun? Tama, Venomous Sword Dragon. Muling ngumiti si Moonchan at idineklarang, kung ganoon, gagawa rin ako ng sarili kong palayaw. Tumayo siyang matuwid, puno ng kay-abangan at determinasyon. Ang hindi namamatay na immortal na hindi titigil hanggat hindi nalulupig ang Venomous Sword Dragon, ang magpapaligwak ng banal na dugo sa buong mundo. At sa dulo, tiningnan niya si Yunming nang may mapanghamong tingin at buong yabang na ipinahayag ang kanyang bagong pangalan. Ang Undying Blood Demon.